Ikaw ba ay isang aspiring YouTuber? Or ikaw ba ay gustong magsimula sa pagbablog? Kung ikaw nga ay isang aspiring YouTuber, at gustong magsimula sa pagbablog, para sa iyo ang video na ito. Hello ka-YT, for today's video ay bibigyan ko kayo ng tips and idea kung paano magsimula sa pagbablog. Ang pagsisimula ay maaaring mahirap, ngunit ang paghati-hati nito sa mga simpleng hakbang ay nagpapadali. Kaya narito ang 5 paraan kung paano maging isang vlogger, at simulan na nga natin ito pagkatapos ng intro. Hello mga ka-YT, this is Jer TV. Dito sa channel ko ay gumagawa ako ng mga YouTube tips and idea para sa mga aspiring YouTubers. Well, kung gusto mo ang mga ganitong topic ay welcome na welcome kayo dito sa channel ko. Sa video na ito, ay ituturo ko sa inyo kung paano maging isang vlogger, base sa kung paano ko siya natutunan at ginagawa, as a content creator. Tip number 1. Magplano ng maaga. Una, planuhin ang iyong mga paksa sa pagbablog. Isipin mo kung ano ang nakaka-excite sa iyo, at kung ano ang gusto mong gawin. Makakatulong ang paggawa ng outline o script para sa iyong mga video, na panatilihin itong organisado. Isaalang-alang ang iyong target audience, at kung ano ang maaari nilang makitang kawili-wili o kapaki-pakinabang. Ang pagpaplano ay mahalaga, basta't unahin mo ang sarili mo na maging handa sa harap ng camera. Tip number 2. Ipunin ang iyong gamit. Kung ikaw ay nagsisimula pa lang dito sa YouTube, hindi na kailangan ng mamahaling gamit para sa pagbablog. Kayang-kaya gawin ng isang smartphone ang trabaho. Gayunpaman, upang mapabuti ang kalidad ng iyong mga video, maaari kang gumamit ng tripod, upang hindi maging mag-alaw ang iyong kuha, microphone para sa mas malinaw na audio, at ring light para mas maliwanag ang iyong kuha. Ang tripod, microphone, at ring light ay maaaring makakatulong sa kung paano mas mapaganda ang magiging resulta ng iyong video. Tip number 3. Pag-shoot ng video. Ngayong handa ka na, humanap ng tahimik at maliwanag na espasyo para kunan ang iyong content. Tiyaking malinis at may kaugnayan ang iyong background sa iyong paksa. Kapag nagsimula ka na mag-shoot, maging totoo ka sa iyong sarili. Ang pagiging tunay ay susi sa pagkonekta sa iyong mga viewers. Magsanay sa pagsasalita ng malinaw, dahil ito ay nakakaengganyo sa mga viewers. Makipag-eye contact sa camera, na parang nakikipag-usap sa isang kaibigan. Tip number 4. Pag-edit ng video. Pagkatapos mag-record, ang susunod na hakbang ay i-edit ang na-shoot na videos. Gumamit ng mga simpleng app sa pag-edit gamit lamang ang iyong cellphone para mas mapaganda pa ang iyong video. Tips ko dito is gumamit ka ng editing tools na nakasanayan mo na. And ito talaga ang dapat na paglaanan ng oras. Huwag magmadali sa pag-edit para mas maganda ang magiging resulta ng iyong video. Ako kasi ang ginagamit ko is CapCut and KineMaster, kasi mas sanay at komportable ako mag-edit kapag yan ang gamit ko. Tips ko sa pag-edit, dapat na i-cut mo ang mga hindi kinakailangang bahagi, lalong-lalo na yung mga part na tulala ka, at wala kang sinasabi dapat talaga is kinakat yun. Magdagdag ng background music, o maglagay ng mga sound effects and overlay. Tips ko sa paglagay ng music or sound effects, hinaan mo lang, wag yung sobrang lakas, dapat yung mas malakas ang sinasabi mo kaysa sa background music or sound effects para mas mapaganda pa ang iyong video. Sa paraang ito ay sigurado na mas mapapaganda pa ang magiging resulta ng iyong video. Ginagawa nitong mas nakakaengganyo at nakakaakit sa paningin ng mga viewer. Tip number 5. Pag-upload ng video. Panghuli, i-upload ang iyong na-edit na video sa mga sikat na platform tulad ng YouTube, Instagram, Facebook or TikTok, depende sa kung saan ka pinaka-aktibo. Huwag kalimutang i-promote ang iyong vlog sa lahat ng iyong social media account para maabot ang target na audience. Ang pakikipag-ugnayan sa mga manunood sa pamamagitan ng mga komento at feedback ay mahalaga dahil ito ay magbibigay ng engagement sa channel mo. I hope na may natutunan kayo sa video na ito. This is Jer TV. Maraming salamat sa panunood, and peace out.